kailan magsimula na mamimiss ka ng lalaki after ng hiwalayan. Yo! By the way, shoutout nga pala dyan sa mga OFWs natin, sa mga nakakausap ko na. Yes, maraming salamat po. And yes, sa mga nagpapasalamat na rin kasi nagdagdagan daw yung mga kaalaman nila at saka yung mga natututunan nila sa larangan ng pag-iibigan. So yun, maraming salamat din po. Okay? So ito na nga sa mga nagiging katanungan ng karamihan na Kuya Kiko, kailan ba ako mamimiss ng ex ko after ng paghiwalay namin? Yes. So ito ngayon, okay, para hindi na rin kayo mangamba, tsaka hindi na kayo magkaroon ng palaisipan na baka hindi kayo mamimiss ng partner ninyo or ng ex ninyo or baka tuluyan na talaga kayong kakalimutan. Oh. Okay. So ito pa lang sa topic natin or sa pamagat pa lang natin is kailan. Okay? Kailan magsimula na mamimiss ka ng lalaki or ng ex mo after ng inyong hiwalayan? Okay? So sasagutin natin ito na magsisimula lang na mamimiss ka ng partner or ng ex mo na lalaki after ng hiwalayan ninyo once na totally hindi ka na nagpaparamdam. Okay? Tandaan nyo yan. Totally. Ibig sabihin is kapag pinutol mo lahat-lahat ng connections, hindi mo na siya binibigyan ng atensyon. Yung tipong nag-focus ka na sa iyong sarili, wala na siyang mababalitaan sa iyo, na parang naglaho ka na sa mundong ito, parang hindi ka na nag-e-exist, parang hindi ka na niya mahahagilap, wala ka ng activities sa social media mo, wala na talaga siyang makukuhang balita kahit kani-kanino man tungkol sa iyo or about sa iyo. So, once na lahat-lahat po utol, take note ha, lahat-lahat po dapat. Kailangan is lahat-lahat na wala talaga siyang mababalitaan about sa iyo. Na kapag pinutol mo talaga, ibig sabihin kapag pinutol mo yung isang connection is wala nang ugnayan. Okay? So once na ganito ang ginawa mo, ay tiyak, mapapaisip at saka mapapaisip na yung ex mo sa iyo. Dito na magsisimula na maku-curious siya sa kung ano yung mga kaganapan sa buhay mo, kung ano na yung bago sa'yo, kung ano na yung meron sa'yo sa ngayon. And hindi po ito magsisimula na mamimiss ka ng ex mo na lalaki once na kahit may kapiranggot lang dyan or kaunting porsyento na nagpaparamdam ka pa rin, na may nababalitaan pa rin siya sa'yo, na may nag-feed or may nagchichismis or may nagmamarites pa rin sa kanya about sa'yo, is hindi ka talaga mamimiss or mapapaisip yung ex mo about sa'yo. Walang ibang makakarating na pagpapadama sa kanya kundi kampante. Wala siyang ibang mararamdaman once na may mababalitaan pa siya sa'yo kundi yung kampante. Na nandiyan ka lang din naman, walang progress, walang improvement, walang kaganapan, na ganun pa rin. So wala, talagang ma-e-echapwera ka ng ex mo. Na dito kanya mas lalong mababaliwala. And mag-focus na rin siya sa ngayon sa kung ano man yung bagong kaganapan sa buhay niya. After ng hiwalayan ninyo, nawala ka na, so mag-focus na siya ngayon or mag-totally move on na siya about sa hiwalayan ninyo. So ganun po ang mangyayari once na binigyan mo pa ng kaunting porsyento utol na nandiyan ka pa din. So again, uulitin ko, kailangan talaga ay putulin mo lahat-lahat. You should trust the process na sa kung ano man yung mga naipundar mo or kung ano man yung na-establish mo sa kanya dati nung time na kayo pa, is yun ang paniwalaan mo. Doon ka dapat magiging confident na sa kung ano man yung naging treatment mo sa kanya, na kung ano man yung pakikitungo mo sa kanya dati, ay paniwalaan mo na yun. Kasigurado, hahanap-hanapin po yun ng ex mo. Okay? So confident ka ba sa lahat ng mga pinaggagawa mo sa kanya nung time na kayo pa?
na kailangan mo talaga maging confident, utol. Dahil kung ikaw din mismo may kagagawan ng mga bagay-bagay na para masira yung relationship ninyo, na para mas matutulak palayo yung partner mo sa'yo or yung ex mo sa'yo, is talagang hindi ka na mamimiss ng partner mo. Talagang tsapwera ka niya, ibabaong ka talaga niya sa limot, kakalimutan ka talaga niya na siya mismo ay magkaroon ng kagustuhan na kakalimutan ka. So that's why once na pumasok kayo sa isang relasyon, gawin niyo po yung nararapat. Gumawa po kayo ng tama. Mas okay na siya itong gumagawa ng mali, basta ikaw is gumagawa ka ng tama. Kasi kung sino po yung tao na may naggagawang kamalian, is siya rin po ito yung makokonsensya. Yes, tandaan mo yan, utol. So kung ngayon na alam mo mismo sa sarili mo na wala ka namang nagawang kasalanan, wala ka namang pagkakamali, pero ito, niloko ka, nang abuso pa, namimihasa, and then initsapwera ka, yes, is wala ka dapat ditong ikakatakot. Na siya dapat itong matatakot. Na siya dapat ito talaga yung matatakot na baka someday ay wala na siyang matatagpuan na kagaya mo. Kasi uulitin ko, utol, hindi po lahat-lahat ng tao ay loyal. Marunong magtrato, marunong magpahalaga, or tapat. Yes, kasi karamihan sa ngayon, lalong-lalo na talaga sa society natin sa ngayon, is karamihan marunong nang magsinungaling or sadyang nagsisinungaling na. Okay? So yun ang po mga utol na para malaman nyo kung kailan talaga kayo mamimiss ng mga ex ninyo after ng hiwalayan. So tandaan ninyo, kailangan ay meron ka talagang gagawin. Kasi kung mag-go with the flow ka lang, nandyan ka pa rin, nakakausap niya pa rin, or pumapasok ka pa rin sa comfort zone niya, ay hindi ka po mamimiss ng partner or ng ex mo. So wala kang ibang gagawin talaga dito kundi maglaho ka or mag-vanish ka totally. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo yung video na ito, and then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And sa mga gusto pang manood ng mga updated or latest payo videos natin, yes, bisitahin nyo lang po yung YouTube channel ko. So yun po maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang nasayang na pinaglaban ko para lamang